Ano yung hinahanap mo dito? Yung bola ng 77 o kaya yung MP. Bola ng 77. 76. Bola talaga, basketball, na 76. antena. Oh, 76. Oo. Yan. Okay. Ngayon ito, 1977 model to na 77. Volkswagen. Ano yun? Champagne Edition. Champagne Edition. Edition. Meron pa 1300. palang ganun na Champagne Edition. Oh, Uy! 1300. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Itong kasama ko ngayon ay yung may-ari ng Porsche. Ayun yung Porsche, pakita mo. Yan, yung Porsche. Ngayon, narito siya, dinala naman niya itong kanyang Volkswagen na 1977 Champagne Edition ng Volkswagen. Oo. Si Sir Ernest Mossman. Ayan, nakita niyo na po. Hindi po siya English speaking at hindi. Ano ba yung lahi niyo? German ba o ano? British. British. Ayan, pero Tagalog na Tagalog. Tagalog. Sa totoo lang, mga kapatid, classmate niya si Mayor June Inares nung elementary hanggang high school. Kaya dito talaga siya lumaki sa Pilipinas. Ngayon, narito yung kanyang Volkswagen na 1977 going 50. 50 years. So ngayon 49 years old na to, mga kapatid. Ang nasa isip ko ngayon, ito mga kapatid, ang nasa isip ko, ang sasakyan, pag talagang minintain mo, inalagaan mo, katulad ng Porsche na yon at ito ngayon yung Volkswagen, tumatagal ang buhay. Minor lang yung mga ayusin namin dito at ito, umi-start to mga kapatid, na tumatakbo to. Tumatagal ang buhay, matatag, malakas, kasi ang makina nito, naku, magtataka kayo, 2.332. 2.332, 2.3 liters na gasoline engine. At yung makina nito ay original na Porsche 911. Pero pupuntahan natin mamaya. Yan. Doon muna tayo sa sinasabi ko, umiidad yung sasakyan, tumatanda yung sasakyan, maayos na maayos, pero yung may-ari, humihina ang katawan. Humihina ang katawan namin. Kaya ito si Bro Ernest, sabi niya sa akin, basta mabenta yung Porsche na yan, yung blue, kung hindi pa mabebenta, gamitin ko muna. Pero ito, hindi naman niya ito bebenta kasi mahal na mahal niya to. Kung bakit niya mahal to, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Nakarating ka pa ng US para lang bumili ng makina nito. Yes. Anong klaseng makina ba yung binili mo dito? Actually, ano yan pang 911 nga na engine ng Volkswagen. Tapos inassemble talaga doon lahat-lahat. Tapos dyno test. Kasi lahat talaga ginawa bago sinip sa akin. Pag chip sa akin, marami pa rin kulang, marami pa rin akong dinagdag. So, dagdag na naman sa gastos. Bakit mo ginawa yun? Kasi nung panahon na nasikat na nga itong mga Volkswagen na to, bakit mo ginawa na palitan siya ng makina ng 911? Hindi ba sa sobrang yaman yun na nung panahon na yun? Hindi naman. Kasi ngayon pagka may mga magagandang kotse na pangarera, gusto mo bumili ng makina nun kung wala ka naman talagang pera, di mo kaya. Pero nung panahon ni Sir Ernest, nung kabataan niya na yun, bata ka pa ba? Ilang taong ka ba nun? Mga 33 siguro. Hindi na masyado, Siguro, no? Oo. So talagang mayaman sila. Ba't ka bumili? So ba't ka bumili ng 911 na engine? Ano ang nagtulak sa'yo para bilhin mo yung 911? Ano bang pinagkakaabalahan mo nun? Gusto ko kasing i-custom talaga ng gusto tong detail ko Oo. Yun ang talagang gustong-gusto ko. Yun ang talagang gusto mo. Dahil nangangarera ka. Nangangarera ko before. At isa pa mga kapatid, si Sir Ernest kasi, kung si Autorans ay may shop ngayon, nung araw, nung kapanahunan niya, ayan, tignan nyo kung ano itsura niya nung kabataan niya. Parang pang That's Entertainment talaga. Si Sir Ernest ay mayroon ding shop. At hindi to ordinaryong shop, engineering works to. Hindi lang yung katulad namin na nagre-repair dito. Actually, yung mga ginagawa ko mga sakyan, puros mga custom Tapos pinapasok namin ng car show lahat. Car show. So, minsan, palagay mo yung Toyota Corolla. Yung mga bangga, minsan talagang Tapos, may mga pictures ako noon. Wasak na wasak siya. Tapos, nung natapos, then and after, meron. Tapos, papasok na namin ng car show yun. Ilalaban nyo sa car show? Lalaban namin ng car show. Ikaw talaga ang leader nila noon. Ayan Mossman Engineering. Yung pinaka-plaka niya rito. Pero yung plate number nito, nandito.
Andyan. Ito. Ito yung plate number, oh. Ito pa yung mga original na plate number, oh. Ayun. Luman-luma na. Bago na, dumating na yung bago. Oh, ito na pala yung bago. Andyan na. Oh, ito na yung bago. Kakabit ko na yan kasi iro-road test ko to eh. Ngayon, Sir Ernest, yun nga. Ano bang mga in-upgrade mo dito? Well, unang-una, yung paintworks ito. Matagal nang ganito yun, pero sa alam ko, sa hanggang ngayon, wala pa rin gumagaya sa akin ng ano. Kasi naka-ano talaga to eh. Naka-custom works talaga eh. Oo. Ito, lapitan mo. Yan, ano ba yan? Bakit ganyan yan? Logo ng Volkswagen. Logo ng Volkswagen. Pintura yan. Okay. Naka-gas yan sa loob, nakalubog talaga sa top coat yan. Hindi yan sticker lang. Hindi sticker lang yan. Hindi Talaga sticker yan. nakapatong ang top coat Nakapatong niyan. talaga yan, top Oo. coat. Ito, papansin naman nyo. Speaker. Teka, yan. Ito, dito ako nagtaka eh. Di ba? Speaker to eh. Speaker nga. Nasaan yung headlight mo? Ito na ginagamit mong headlight. Yan, fog light. Yan ang ginagamit ko. Oo, hindi na ba, maliwanag ba yan? Malakas yan. Oo, hindi ba tayo mahuhuli ng LTO dyan? Hindi Bahala ko na. sure. Bahala na. Pero sabi ko sa kanya kanina, speaker to. Baka pag ginamit ko to ng umulan, masisira. Hindi, waterproof yan. Waterproof yan. Waterproof. Talaga nasubukan mo na to. Bakit naman hanggang dito sa headlight, naglagay ka ng speaker? Ano ba yung trip mo talaga? Kasi nung panahon noon, ang mga year 2010, competition talaga, sound system Sound lahat system. Competition talaga eh. So nag-ano ako ng na provide ko yung speakers, lahat, na yung tipong kahit sa posisyon ka ng sasakyan, umikot, andun pa rin, tagistis, andun lahat. Kasi Paano naman? Kung mapansin mo kasi dati, pagka mag-sound system, tapos lahat nasa unahan. Pinakikinggan mo, yun. Sa likod, wala. Tsaka gumaganda lang yung tunog ng mga lumalaban sa car show. Pag nakahinto, binubuksan nila lahat. Yan hindi, kahit sarado bintana, lahat okay. Oo nga, meron ka nga isang video din sa Baguio City. Oo. Pag akyat nung sasakyan mong ganun, dinig na yung sounds eh. Sarado bintana nun. Oo. Ano bang dahilan? Bakit ganun? Unang-una, ito na nga, meron ka speaker dito. Ito, meron akong nilagay na pop-out speakers. Ano yung pop-out na yan? Ito, binuksan namin ito. Automatic. Pag nagbukas ako. Ito, bumubukas na ganun yan eh, no? Bumubukas na ganun yan. Oo, may video tayo niyan eh. Kaya ayusin pa namin yung electrical nito at hindi nga gumagana yung automatic. Pero ito, pag bumukas yan, may speaker May pa yan. speakers pa yan, oh. Ayan, tingnan nyo, dito sa video na yan, ipapakita namin sa inyo. Ayan, may speaker yan. Dito may Twitter din dito. Twitter sa loob din yan. Grabe naman, ito, nilagyan pa ng Twitter. Yan, yan ang huling labas ng Explode na Sony na 15-inch. So, di 15, oh. Nilalabas kasi ngayon, 12 na lang eh. 12 na lang. Wala na. Sayang, hindi natin mapakinggan ngayon dahil nga aayusin pa yung electrical nito. Pero tingnan mo, Albert, yung sa loob, 4 na woofer yan na di 15 at 12. Kaya pag ito tumunog, hindi ba gumagaralgal yung buong body? Yun lang, oo. Pero ang sarap talaga nung lagabog niya. Maganda. Malambot? Malambot. Jazz pati yung mga music ko. Ayun, jazz player pala to si Sir Ernest. Ngayon, hindi ito yung nakita ko nung una. Talagang biyak mo to? Pero original ito. Urig to? Urig to. Talagang isinukat na lang at ikinabit. So ito talagang sa Beetle talaga to. Sa Beetle talaga. Oo. Urig dyan na material. Ano ang tawag mo dito? Britax. Britac. Hindi ba to pag malakas na malakas ang ulan hindi papasukin ng tubig? Hindi. Kaya itong Volkswagen ni Sir Ernest, kahit na talagang walang aircon to, Malamig. presko. Kaya lang pag mainit talaga, pwede magdalang payong. Mags limited din ito, 17-inch. Original na American Racing to. American Hindi ito yung mga copy. Hindi. Hindi ito yung mga China. Hindi. Ako lang nga meron din ganyan. Running board. Ito ba nag-illuminate ba to? May ilaw yan. Yung seats, original ba to na Recaro? Recaro. Tignan mo mga kapatid. Tapos may name ko. Original na Recaro yan. Tapos syempre, dito sa pinaka loob niya, yung panel niya, original na box talaga lahat. Volkswagen. Tapos yung stereo mo ay Sony na Explode. Oo. So ito walang aircon. Wala. Ito pa isa. Ito tignan nyo. No? Power window to. Yan, naka-power window. Pero ang parang mga wala lang dito, yung mga goma pa dito. Nasa bahay, Nasa bahay. Nasa bahay lang. Bakit ba hininto mo? Ano bang nangyari? Ba't hininto mo na yung pag-aalaga dito sa Volkswagen mo?
Ganun eh. Ha? Bigla na lang, Napabayaan nga eh. isang araw na lang, parang ayaw mo na. Hindi, babalikan ko yan. Pwede ba nating i-start to? Kasi umaandar to eh. Ito po kasi ay naka-push start na po ito. Sige po. Ayan. Okay. Ayan. Maingay lang. Ito na naman tayo sa maingay na makina. Tingnan mo dito, doon oh. Ayan oh. Yung tambucho niya oh. Ayan. Okay. Yun lang. Hindi tayo makapagbablog pag umaandar ang makina. Ha? Ayan mga kapatid, umaandar pa yan. Kailangan siguro patayin na muna natin. Ayun, automatic. Tingnan nyo, ibang-iba to mga kapatid sa makina nung mga Volkswagen na naipakita ko sa inyo. No? Yung ginawa natin. Even yung Porsche. Si Porsche kasi, 356, ang engine nun ay 1600 na Volkswagen na Beetle. Parang may naririnig kayo kanina na sumisipol, na parang tunog ng turbo. Eh kasi nga, yung design nito, parang katulad din ng mga nasa turbocharger na parang yung impeller. impeller. No? Parang turbine. Kaya naririnig nyo yung tunog po na yon. Ito na yung cooler niya. Yan ang Hindi, cooler. yan na yung pinaka-cooler. Hindi katulad doon sa Porsche, wala. yung old model na Volkswagen. Ano? So ito na rin ba yung ano niya, alternator niya? Alternator, yan din. So ganun din. Tapos Sir Ernest, ano to? Hindi ganito yung nasa mga Volkswagen, itong cover na to. Paki-explain mo nga sa amin. Ano yan, yan ang pinaka-fiberglass na nang sa pang Porsche. Yan talaga. Ito natatanggal din. Oh, natatanggal lang po natin, separate lahat yan. Makina to ng Porsche, na 911. Di ba? Yung sumunod kasi sa 356C, 911 na. Itong makina na to, naka-IDF 44 din siya na carburetor. Ayan. Dalawa yan. Kabilaan. Dito, pakita mo yung kabila. Okay, kaya napakatulin nito. Matulin. Ha? Ikwentuhan mo nga ako, Sir Ernest. Yung sabi mo, mayroong sumabay sa'yo na sasakyan sa highway. Ano ba nangyari doon? Parang minaliit ka. Ano nangyari doon? Oo, may mga modelong ano siya. Tawag nito, yung naka-setup na Honda. Honda, naka-set up. Oo. Tapos bagets yung nagde-drive. Oo. Pumaspas ng gano'n, talaga nakatingin ba sa akin? Hindi niya alam, bumuntos ako, tapos ako tumabi sa kanya. Tapos nakita ko talaga nag-ano siya. Oo, nag-accelerate siya. Nag-accelerate siya, ano ko talaga. Lumigo na. Hindi na namin pwede ipakita yung kwento na lang. Baka kahit luma na yun, madali pa tayo ng LTO. Kasi ito talaga, pang racing. Yung makina nito, sabi nga namin sa inyo, yung Porsche, pang racing talaga yan, na binuo ni Porsche, no? Ni Porsche. Tapos sumunod nga itong 911 na engine at talagang napaka-stable nito habang binibirit mo kasi nga ito yung mga boxer type engine. Oo. So, Volkswagen Beetle with a 911 engine na Porsche. Kung mag-isa lang siya, wala siyang katulong, walang magi-start doon. Meron kang ginawa dito eh. Naglagay ko ng starter dito. Naglagay ka dito. Sige nga, try mo nga. I-start kaya ito? Oo. Pero hindi mo mapapatay dito. Hindi. Sa susi. Ayun, no. Sige, patayin natin sa susi ngayon. Okay. Ito lang, oh. Sige, patayin sa susi. Oh. Lahat ng mga ginagawa natin, ng mga setup, meron din talagang downside. So dito, sabi mo parang may problema tayo sa pagliko kasi nga, ano bang nangyari dito? Kasi nag-custom na nga ako nitong wheels natin. Medyo mabigat na siya. Siyempre, tumatanda tayo, nagkakaedad na. Medyo hirap na tapos nasanay na sa mga modelong sakyan na Power steering, oo. Gusto ko, i-power na rin para walang problema. Yun lang naman ang problema nito. Pero sabi mo, kulang sa liko ito. Hindi kaya yung isang U-turn. Hindi kaya. Atras ka pa talaga. Kasi Bakit? Anong nangyari? Malaki na kasi yung mags niya eh. Lumapad na. Lumapad eh. Oo. Hindi mo naman pwedeng ilabas. Papangit. Saka pasok dito talaga eh, no? Pasok. Oo. So, kinulang siya sa liko. Kinulang. Parang wala tayong magagawa doon. Okay O lang. kasi babangga na siya doon sa Basta body doon. importante, maging malambot lang yung liko. Maging malambot. Malambot, So, ano naman to, nakapag-test na ako niyan, EPS ang ilalagay natin.
electronic power steering. Yung motor naman, ilalagay na lang natin doon sa pinakadulo dito. Tapos sa rack and pinion na manual lang, yung ilalagay dito sa harapan. Hindi ka ba natakot sa napakabilis nito? Walang airbag, walang seatbelt. Pero sabi mo, may seatbelt to. Meron, may seatbelt yan. Oh, hindi ka natatakot na isang matinding aksidente, kamamatay mo talaga? Sa ngayon, naisip ko Oo. na yung mga yun. Kaya nga Oo. dapat, di ba, ikabit mo na rin nga yung seatbelt, dadalhin ko. Ikakabit na natin Kabit yung rin seatbelt. oo. Kasi parang nawalan ka na ng gana. Tapos nung nakita mo si Autorans, Oo. parang eto na naman. Sa ngayon, medyo takot na. Yung bata-bata pa, wala. Higila. Kasi nakita ko yung video mo kanina nung Oo. hinarurot mo. Talagang, Umiikis oo. Sa lakas ng engine. Oo, kahit sabihin mong makapal ang body nito, kahit sabihin mong masilyado pa yan or puno pa yan ng mga speaker, sa laki ng makina na 2.3 liter, na hindi siya ordinaryong makina ha, boxer type engine, naka-headers, considered naka-headers yan, talagang kargado, tapos karburador pa. Yung karburador, walang limit yan Pag talagang gusto mong ilakas ang bigay ng gasolina niyan, bibigay yan. Yung dalawang 40 IDF mo, no? So talagang napakalakas nito. Sabi ko, isang maling kalkulasyon ni Sir Ernest. Paglalamayan ka rito. Tapos na. Meron ka namang nakita na mga ganito na bumangga, talagang total wreck? O talagang matibay to? Matibay. Bakit? Actually, wala naman ako nakita na Oo. Beetle na natatandaan ko lang, isa nasa Los Baños, pero way back, batang-bata pa ako. Yung naka-display doon na nabunggo ng tren. Los Baños ba yun? Ay, yung binunggo naman ng binunggo tren kasi no? yun. Pero Oo. other than that, wala naman ako ibang... Yung sa manibela niyan, collapsible. Pagka nabunggo ka, mapuputol yung ano kagad. Hindi Hindi sa'yo. Yun pala, collapsible pala to. collapsible. Nagsisimula pa lang akong mag-build nga ng Volkswagen ko, yung maroon ko doon, si Mong Pagong. Bear na bear yun, stock na stock pa yun. Dahil nga sa ito, nagkakilala kami ni Sir Ernest. Ako ngayon, nabibigyan niya ngayon ng ideas kung paano ko ngayon i-build ng malakas din si Mong Pagong. Pero hindi na ako darating doon sa magpalit ng makina ng Porsche. Nung unang nagkakilala kami, nagkasakit lang. Pagbalik niya, sabi niya, bro, ibibigay ko na sa'yo to. Bibigay ko yan sa'yo. Yung mga sasakyan ng mga dati pa niyang inaayos na umaandar yan ka mo bago mo iparada no? Bago siya mawalan ng gana diyan sa trabaho na yan, ayan, ibibigay daw sa akin yung mga sasakyan na yan at pagaganahin ulit natin yan, mga kapatid. Ang problema namin ni Sir Ernest ay talagang pwesto. Pero pag nakaupa pa ulit tayo na isang malawak talaga na pwesto, yung mga sasakyan na yan, kukunin ko yan dyan sa Marikina at aayusin natin at makikita nyo ulit itong mga vintage na mga sasakyan na yan na bibigyan natin ng buhay. Nung ako ay nagkaroon ng Volkswagen, talagang ang alam ko, ang pinakamaayos na Volkswagen Beetle ay yung nanggagaling sa Germany. Kasi yun lang naman yung naririnig natin. Pero unti-unti, habang inaayos ko yung Volkswagen ko, bumibili ako ng pyesa dyan kay Bubbleheads, kay Sir Edwin, at doon sa iba pang mga tindahan, dalawa pala yung klase nitong Volkswagen Beetle na ito. At nagpapaligsahan yung dalawa na yan. Pero si Sir Ernest, tatanungin natin, ano ba, saan ba siya? Kay German-made ba siya? Or doon sa kanyang ipinagmamagaling na Brazil. Volkswagen Brazil. Doon sa mga talagang meron ng Volkswagen nung araw, alam nila yan. Pero yun nga mga baguhan ngayon, kung bibili kayo ng Volkswagen, dalawa silang magkaiba. Merong made in Brazil at merong made in Germany. Sa windshield yata, malalaman mo. Alin ba yung made in Brazil? Ganito, flat na flat siya. Flat to. Flat. Okay. Pagka made in Germany, nakakurba siya ng konti. nakakurba, Tapos ganun. yung 1302, 1303, nakakurb talaga ng todo siya. Tapos dito, meron din daw tinitignan dito Ito. Makapal. Ito, makapal. Tapos ito, lumiit. Pero mas maliit yung sa Germany. Mas maliit yun sa Germany. Tapos ito, lumapad to. Pero doon sa 1960s ng ganito rin kanipis. Tapos ganito diretso rin sa Germany. Germany na yon. Germany din yon, makikita mo. Pero walang ganito. Yung Germany walang ganito. Wala. Oo, kaya pala yung doon, wala. Yung puti ko doon. Wala yan. Meron akong puti doon, wala. Wala yan. Ang plano ko pa naman, pabubuksan ko dito. Yung pala original ng Germany, Original, wala. wala yan. Oo. So lahat ng spare parts mo, nagagaling pa ng Brazil.
Yung mga ibang parts lang, pero kasi US na ibang parts na kinakuha ko sa US na eh. Oo. Yun lang ang kagandahan dito sa Beetle. Alam niyo mga kapatid, sa US, ang dami niyang pyesa. Sa Japan, ang dami rin niyang pyesa. Meron akong magazine ito. Kung gusto mong bumili ng mga pyesa ng Volkswagen Beetle, meron doon sa magazine na yun. Kaso hindi ko maintindihan kasi hapon yung sulat eh. Pero marami siyang pyesa. Kahit ngayon ka mag-restore nito, hindi ka pa mamumroblema. Ano? Saka ang ano nito, sa Brazil, makaka-restore ka ng full restored Brazil talaga na Volkswagen. Volkswagen. Ang Germany, wala. 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 Bakit kaya? Ano kaya ang reason? Unang-una, Oo. alternator. Alternator. 12 volts. Lahat ng nilabas ng alternator, Brazil na eh. Brazil. at US. Wala naman nilabas ng Germany ng alternator na ano eh. Na wala. O, paano yung original na made nila? Ano yun eh, generator. Generator yung yun. una nila. 6 Oo. volt, 12 volt, may 12 Oo, volt. pa tama, rin. oo. 6 6 volts, 12 volts, oo. Pero yung 12 volts nila doon, hindi kayang mag-supply ng ibang malakas-lakas na load. Oo, tapos, ito na, alternator, na DC na to. Yung generator kasi AC yun eh. Okay. Meron pang dahilan bakit napakaraming pyesa nito sa Brazil eh. Bakit? Di alam ako. Kasi hindi mga ko alam kapatid, yan, ito ginawang taxi sa Brazil. Oo, taxi. Oo, taxi. Hanggang ngayon, may Ang alam ko, binawal na. Kasi nga, nagkaroon ng hold upan. Alam mo naman sa Brazil ngayon, hindi na ganun ka safe, no? Pag na-hold up ka, wala ka lalabasan dito eh. Pagka pasahero ka, tapos mismo mag-hold up sa'yo, yung driver, kulong ka. Kasi nga, 2 doors lang po ito. Ayan. Kaya ibinawal na nila yung mga ganitong Volkswagen, nabasa ko rin yan sa isang article, na gawin pang taxi. Pero siyempre, hindi siya binawal na bumiyahe. Kaya marami pa rin sa Brazil talaga, pati yung mga taxi na yan, mga ex-taxi na yan, ang ginagamit pa nila, itong mga Volkswagen. At meron pa silang buong kaha. Meron. No, nabasa ko, buong kaha, makakabili ka. Meron. Grabe, pati mga pyesa Saka meron silang brand new pa na ginagawa pa rin. ng mga Volkswagen. Oo. Ngayon, ito kasing si Sir Ernest, binubuhay ko ulit yung dugo nito eh. Mamaya nga mamasahihin ko to eh. Para bumalik ulit siya sa pagbuo ng mga Volkswagen. Kasi nahirapan ako mga kapatid nung nagtry nga ako kay Mong Pagong. Ang problema ko, yung dating ng pyesa, saan ako bibili nito, saan tayo kukuha nito. Ngayon, eto na, meron na tayong kapartner. At meron nga tayong pinaplano na yun nga Delta Motors dyan sa Baguio City. Kapag ka natuloy, yung meeting natin doon sa may-ari, gagawin na po nating extension, yung Delta Motors sa Baguio City. At kausap mo na, may kausap ka nung kahapon eh. Sino ba yung kausap mo kahapon? Yung president doon sa Baguio ng mga Volkswagen. Ng mga Volkswagen. O abangan nyo po yan. Pag natuloy, yung aming usapan sa may-ari ng Delta Motors doon, yung nandoon sa Magsaysay Avenue, malapit doon sa Balahadya. Yung kainan ng bulalo doon. Wow, masarap Oh, yun. malapit doon yon. At pag natuloy yon, extension yun ni Autorans at magiging tambayan yun ng Volkswagen Baguio. At lahat po ng mga ginagawa natin dito, katulad dito sa Autorans sa Antipolo, ay i-apply din po natin doon sa Baguio City. Yan. At kasama natin si Sir Ernest. At siyempre, kasama ko yung kumpare ko na si Paring Ren ng Wrench Auto Clinic. So, okay ba yon, Sir? Okay. Ha? Mabubuhay ulit yun. Sabi mo kasi ayaw mo na mag-shop ulit eh. Ang kulit mo eh. Hindi lang yun. Maglalagay kami dito, mga kapatid ha. Maglalagay kami dito, doon sa carwash nung kapatid ko, kino-convert na namin na kainan yon. So si Sir Ernest kasi, ikaw na nga magsabi, ano pa ba yung ibang business mo? Sa Bicol, saka sa Surigao. Surigao ba pupuntahan mo? Surigao. O sige, ano yung sa Bicol? Sa Bicol, dito sa Mayragay, meron akong doon, mga alimango. Alimango. Actually, pang export. Export. Yung malalaki yun. Malaki. Oo. Tapos? Sabi ni Sir Randy, Oo. yung kapatid daw niya dito, aanuhin yung lugar. Hindi na lang kayo I-convert na natin na parang ang dampa. Oo. Tapos yung ando naman sa Surigao naman, mga lobster ang Lobster. Oh. May alimango din doon? Wala na. Meron din. Meron din. So, iyon, idadalin dito, buhay yun. Tuturuan mo kami kung paano i-maintain yun na buhay. Siyempre, pag dinala mo, hindi naman kaagad mabibili yun. So, may mga aquarium yun. Nakikita ko dyan. Meron dapat. Oo. So, yun, mga kapatid, abangan nyo yan. Yung business si Sir Ernest na mga seafoods, no? Dadali natin dito sa Antipolo. Tutulungan niya ako doon sa business na yon at magtutulungan naman kami, bubuhayin ulit namin itong kukumpuno ulit. May kasama akong engineer na magaling, mahabang experience, palagay ko, lalong lilipad ang Autorans po dito. Ayan. Mga kapatid, maraming salamat. Batiin mo na yung manager mo na darating. Okay.
Okay. Okay. So yun mga kapatid, maraming salamat. Mahaba yung vlog namin pero sana nakatulong po ng marami sa inyo sa may mga Volkswagen pa na nandyan na nangihinayang kayo na ibenta or itapon na lang, ipamigay. Meron pa po palang pag-asa. Ito na po si Sir Ernest Mosman. Magandang hapon po sa inyong lahat.